Binago na ni Senator Risa Ontiveros ang ilang probisyon ng kontrobersyal na anti-teenage pregnancy bill kasunod ng mga kritisismo. Umaasa raw siyang susuportahan na ito ng mga senador na binawi ang kanilang pirma sa panukala. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Imbes na mga libro't notebook sa paaralan, lampin, gatas at 4 na buwang sanggol ang araw-araw na hawak ngayon ni na Jane at Jet. Hindi nila tunay na pangalan. Hindi na rin muna sila nakikipagbarkada. 13 si Jet nang mabuntis ang nooy 14 anyos niyang girlfriend na si Jane. May sexuality education naman daw sila sa klase. Aware po naman po. Pinagsasabihan po ako lagi ng kaibigan ko. Kaso di po na napigilan. Opo. Kinailangan tuloy nilang tumigil sa high school para matutukan ng anak. Nasa poder sila ngayon ng mga magulang ni Jet. Sagot daw ng kanyang nanay at tatay ang lahat ng gastos. Wala pa po kasi makuha ang trabaho, tsaka ano pa po ako. Bata pa po, wala pa sa tamang edad. Sa kabila na nangyari, desididong bumalik sa pag-aaral sina Jane at Jet. Balik eskwela sila ngayong darating na Hunyo. Ano ba pangarap? Maging police po. So, sinong inspirasyon mo? Sinong inspirasyon mo? Family ko po. Mensahe lang ni na Jet at Jane, huwag silang gayahin ng ibang kabataan. Umaasa ngayon si Senadora Risa Ontiveros na papasa na sa panlasa ng mga kritiko ang substitute bill para sa isinusulong niyang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2025. Sana rin daw mahikayat nitong muli ang 7 senador na nag-withdraw ng kanilang suporta sa orihinal na bersyon ng Senate Bill 1979. Inalis na kasi ang mga kontrobersyal na probisyon at isinama ang mga rekomendasyon ni Senate President Cheese Escudero. Kabilang na riyan ang pag-alis sa katagang guided by international standards, paglimita ng sex education sa edad 10 pataas at pag-adjust sa 16 years old pataas pagdating sa access sa reproductive health products ng walang parental consent. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs. Ito po'y nananatiling acceptable sa mga advocate groups ng mga child rights advocates, mga adolescent rights advocates, mga kapwa ko magulang. Naniniwala naman si Ontiveros na hindi na babalik sa committee level ang pagdinig sa naturang substitute bill. The withdrawal of signatures doesn't have the effect of reverting it back to the committee level, gaya ng napag-usapan natin ngayon lang. Any objections by other senators should be expressed in plenary through questions and other proposed amendments. Kaya gaya ng nabanggit ko, ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa gagawin ng body sa plenary. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.